Pagbibisikleta, pagtitipid sa kuryente at pagre-recycle, ilang laman daw yan sa mga pwede nating gawin para makatulong sa pangangalaga ng ating kalikasan at sa paggunita ng taunang Earth Day, lalo pa nabigyan diin ang kahalagahan ng mga ito sa gitna ng mga naranasan nating kalamidad. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tungkol. Dano. Joseph, Earth Day, every day, everywhere, for everyone. Ito ang tema ng Earth Day celebration ngayong taon dito sa bansa. At kahit ilang dekada na nga pinagdiriwang ang Earth Day, mas lalong mahalaga raw ito sa ating panahon, lalo't mas lalong nararamdaman daw natin ang epekto ng climate change sa ngayon. Pero paano nga ba tayo makakatulong sa ating sariling paraan? Mabuhay ang ilang kalikasan! Ang taunang pagdiriwang ng Earth Day sinimulan sa pagsindi ng insenso at mga dasal mula sa iba't ibang relihiyon. Pag hindi natin binigyan ng spiritual dimension yung ating relasyon sa kalikasan, nagiging commodity lang ang ating kalikasan at hindi binibigyan ng tamang pagpapahalaga. 1970 pa ipinagdiriwang ang Earth Day, pero kahit ilang dekada na ang nakalipas, mas lalo raw itong nagiging mahalaga, lalo sa panahon ng climate change. Ayon sa UN Environment Program, lalong tumataas ang carbon emission sa buong mundo na kapag hindi naaawat, posibleng magdulot ng pagtaas ng temperatura ng mundo. Sa Pilipinas nga raw, malaki na ang epekto nito sa kapaligiran. Patuloy na dumadalas yung mga problema natin sa kalikasan, sa problema natin sa ating klima. So yung mga bagyo na tumitindi, yung mga tagtuyot na tumitindi. Kaya naman sabi ng DENR, sinisikap nilang dagdagan ng forest cover ng bansa para naman daw madagdagan ng pananggalang laban sa polusyon at maiwasan pa ang matitinding kalamidad. Sa loob ng 3 taon, nakapagtanim na raw ang ahensya ng 400,000 puno sa mahigit 250 milyong hektarya ng lupa. Ang forest cover po natin, tataas po yan from 24% ng ating land area to 30%. Ito pong bagong forest natin will absorb an additional 38 million tons of carbon every year. Naglaan na rin daw ng 1 bilyong pisong pondo ang ahensya para magtanim ng mga bakawan sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Yolanda. Kinukumpleto na rin daw ng ahensya ang mas detalyado nitong geohazard map sa buong bansa. Ito pong Typhoon Yolanda, it has given us the stark reminder of the vulnerability of our communities to extreme weather events. We cannot prevent typhoons. Dadating at dadating yan, palakas ng palakas yan. But we can certainly prevent or minimize the loss of lives and properties. Dito raw kailangan ng tulong ng mga mamamayan. If you buy more than what you need, you are putting more stress on the environment. So mas maraming pangangailangan para imina, may kailangang puno na putulin. Mahalaga raw na alam natin ang implikasyon ng ating mga pang-araw-araw na ginagawa sa kalikasan. Halimbawa, wag nang magkotse kung kaya namang magbisikleta o kaya namang mag-commute. Patayin din ang mga ilaw at appliances sa kwarto o bahay kung di ginagamit. I-segregate o matuto maghiwalay ng basura at hanggat maaari i-recycle ito. Tulad ng coffee grinds na pwedeng pataba o shredded paper na pwedeng ibenta para gawing recycled paper. Bawasan ang oras sa paliligo at ang tubig na ipinanghugas ng pinggan o ipinanlaba pwedeng ipandilig sa halaman. Kung bibili ng appliances, siguraduhin energy efficient ito para di aksaya sa kuryente. Hanggat maaari, ipaayos na lang ang sirang gamit. At kung mamimili, kung pwede lang din naman, tangkilikin ang sariling atin. Yung pag-transport at pag-produce ng food, pag-package ng food, para makaarating sa'yo, malaki din yung dinadaanan at malaki din yung carbon footprint nun. Joseph, meron nga ang kasabihan, no, ang anumang itapon mong basura at ay babalik din sa'yo. If we flip that argument, ayon sa Greenpeace, anumang gagawin natin o gusto natin gawin para makatulong sa kalikasan, meron din naman daw direktang epekto sa atin. Halimbawa, dun sa ideya ng overconsumption, kung bibili lang tayo ng sapat na pagkain o gamit para sa atin, hindi lang naman daw tayo makakatulong sa kalikasan, makakatulong din daw tayo sa ating budget at kalusugan. Joseph. Dano, siyempre sa abroad, no, sa mundo, uso yung pinag-uusapan yung pagpababawas ng carbon footprints. Dito ba sa Pilipinas, ano yung mga pinaka-epektibong paraan na pwede natin gawin para mabawasan yung carbon footprint? Joseph, 3 words: reduce, reuse, recycle. Yun yung
Yun yung basic tenet no, on how to reduce your carbon footprint. If we go back to the idea of carbon footprint, it means lahat ng ginagawa natin, lahat ng kinokonsumo natin, lahat yan merong carbon emissions. Pwedeng direkto, halimbawa yung magpapatakbo ka ng kotse o gagamit ka ng gas, magluluto ka sa gas stove mo. Pwede rin namang indirect, yung mga kinokonsumo mong pagkain, yung mga ginagamit mong gamit, yung process ng production yan, gumamit din, nagkaroon din ng carbon emissions. The idea to reduce your carbon footprint is to make sure na yung ginagamit mo na, as much as possible, you try to reuse it. Anything, try to reduce anything, reduce waste, basically, ang idea doon para yung carbon emissions mo mabawasan, Joseph. Dano, may mga nabanggit ka na dun sa report mo, pero para dun sa mga halimbawa mga bata na posibleng nanunood, ano ba yung pwede nilang magawa na on their own personal little ways, makatulong dun sa pangangalaga ng ating kalikasan? Joseph, para dun sa mga bata, no, I guess ang pinaka-importanting tip na pwede nating i-share is yung perspective and awareness. Kasi pwede naman natin gawin ito lahat, pero kung hindi natin naiintindihan kung ano ito at para saan ito, hindi rin naman to magiging sustainable. So, importanteng maintindihan, maging aware tayo sa ating paligid. Ano nangyayari sa ating paligid? Bakit ito nangyayari? At ano ang pwede natin gawin? Bakit nga ba mahalaga na meron tayong ginagawa para makatulong sa ating kalikasan? Yan siguro ang pwede nating ma-share na pinaka-epektibong paraan para makatulong sa inang kalikasan, Joseph. Okay, maraming salamat, Dano Tingkungko.